Kita natin guys ngayon kung gaano po karami mga darating sa oras na ito mga kaibigan. Kasi mas marami pa maya maya, mas nadami pa darating mga kaibigan ko. Ayan. Kabilaan. Ito yung ito yung rally na buhay na buhay. Eh kanina wala naman eh. Kunti lang naman talaga kanina mga kaibigan. Medyo mainit na panahon pero okay lang. Siguro lang lumalaban pa rin. Medyo mainit na panahon sa oras po nito mga kaibigan. Kaya may mga bangag bangag. Ayan, may mga bagong dating guys. Patuloy din na bagong dating. Ayan, sabog na Pangulo, resign. Maawa ka. Oo, actually ang tao kabilaan na ito. Kabilaan na po mga kaibigan. Ang tao po and oh, ito na. Ito yung tagapagtanggol eh. Bro, ito bro. Ayan. Hey! Woo! Sigat yun, di ba? Grabe, papadyak. Ay, dito, di na natin. Teka ba? Ay, pero tara pa rin. Uminto. Uminto yung tropa natin. Ito, may saan ang ruta? Pinatawag ako dito eh. Pinatawag ka? Saan ang ruta? Saan ka actually, lagi kita napapanood pero ngayon lang kita nakita personal. Salute sa'yo ha. Grabe yung kanyang saan ka nga talaga? Bukidnon. Ha? Bukidnon. Dito tayo, harap tayo dito. Dito tayo, hindi masyado mainit. Dito tayo para, ay! Tara! Bro, Teroy! Gusta. Dito tayo bro, sa hindi masyado mainit. Ito guys, ang dito tayo sa harap bro, sa harap. Pwede na dito. Interview lang kita. Okay, yan. Saan ka nga talaga nang galing? Bukidnon. Actually guys, yun ang kanyang sinakyan. Bukidnon. Carlos, Mindanao. Noong nakaraan, nakita kita sa post ni Vice President yes. Sara Duterte. Nag-courtesy visit ko sa kanya bilang respeto sa ating pangalawang Pangulo. At siya lang po yung tumanggap sa aking courtesy visit. Marami pa akong pinadala ng mensahe para po ukol sa advokasya ko na marinig sana at malagaan. Kaso siya lang po yung nagbigay. Ibig sabihin, marami na akong nilapitan. Pinadala na letter. Okay, pero siya lang mismo yung nagtanggap sa akin. Mismo doon sa opisina ng DepEd. Nakapasok ka doon? Yes po. Kasama yung bike. Kasama yung bike, di ba? Yung bike niya, yun. Kasama yung legendary na. Tanong ko lang, ano yung palagay mo, ano yung opinion mo sa personalidad ni Sara Duterte? Kay Bibi po, very humble at very po siya, friendly. At mabait. Mabait. Super, mabait niya po. Napabalitaan natin ngayon na may mga ilang grupo na kung saan nga po pinagre-resign siya bilang DepEd Secretary. What is your opinion about that? Sa akin po, sa kanyang posisyon bilang sekretary ng DepEd, maganda po yung patakaran niya. At ako po ay nasiran din po na after kung ano man po ang kalalabasan nitong aking paglalakbay tungo sa aking advokasya na mabigyang proteksyon ng senior citizen ay mag-aaral talaga ako. At saludo kay VP Inday dahil lahat ng mga sulok-sulok ng paaralan ay personal niya talagang binisita. Kahit sa kanyang busy na mga appointment, may mga busy siyang lakad, ay binibisita niya yung sulok-sulok ng mga paaralan. Nagbabike ka lang talaga, yes, yan lang talaga yung Mindanao. Yes po, stand for Maisog po at na-meet ko din po yung Maisog na grupo nung nakararaw dyan sa Diwata Paris Overload. Dyan po nakaparada yung bike ko. So ngayon po ay pinalabas saglit para magpuna ng footage at pipicture sana ako doon kaso bawal daw. So dito lang natin. Ay salamat sa iyo ha and congratulations kasi grabe yung ano talaga yung pinaka-goal mo? Yung Anti-Elderly Abuse Act po na mawakasan na dahil ang Anti-Elderly Abuse Act po ay si Paulo Duterte po talaga yung nagpupumilit na sana ito ay maging isang ganap na batas. Yeah. Dahil hindi lang sa Mindanao, hindi sa buong Pilipinas laganap na ang pang-abuso sa mga matatanda. Hindi lang sa physical abuse, emotional abuse, abandonment, pati na rin sa
pagkukupit sa pensyon na para sa mga matatanda. So yan po ay ayaw din ng ating former president na kinakaltasan pa yung para sa mga matatanda. Okay, huling tanong. Huling tanong na to. Ano yung nakita mo nung pamumuno ni former President Rodrigo Duterte? Napakaganda po dahil ang mga senior citizen binibisita talaga sa kanilang bahay. Ngayon, pagpupunta ang mga senior citizen sa mga pasilidad ay pinagpasapasahan na. Yan yung nakikita ko ngayon. Mas mabuti pa yung panahon ni Tatay Digong dahil lahat ng mga senior citizen ina-accommodate at binibigyan talaga ng priority. Ngayon ay pinagpasapasahan na. Pasapasaan na. Maraming mga senior citizen dito sa Metro Manila na nakausap ko. Lalapit sila sa DSWD para uuwi sana sa probinsya. Kaso ang DSWD, hinahanapan pa sila ng iba't ibang mga papel. Eh wala na silang papel. Ang gusto lang naman nila makauwi. Sa pamumuno ng Tatay Digong, pag gusto mo umuwi ng probinsya, uwi ka. Uwi ka. May panegosyo ka pa. Yun yung... Salamat bro ha. And congratulations. Thank you bro, thank you. Thank you, sir. Oh, nandito siya ngayon para makijoin dito po sa Peace Rally ho na ito. Oo. Actually mga kaibigan, sige sir thank you. Actually ito yung ginamit niya na bike. Ay papakita ko lang sa inyo. Matagal na ito siya pero nung nakaraan kasi nakita ko siya sa ito kasing ginagamit niya na bike. Nakita ko siya na matagal na talaga ito naglalakbay ito si sir. And lubat na? Lubat na sa sige. Nakita ko guys, tingnan nyo po. Nung nakaraan kasi pumunta siya kay Vice President Sara Duterte. Mapapansin nyo po, sabi niya nga, ito guys, ito. Picturean mo nga ito, pre. Picturean mo. Ito lang siya, si Vice President Sara Duterte, ang kaisa-isang tumanggap. Mapapansin nyo po mga kaibigan, meron silang picture ni Vice President Sara Duterte. Ayan, so sabi niya nga, marami na siyang pinadalhan. Okay, ng letter na kung saan pwede nag-courtesy call siya, pero bukod tangi lang si Sara Duterte ang tumanggap sa kanya, si BP. Okay, proceed tayo doon ulit mga kaibigan. Lubat na? Okay, saglit lang. Proceed tayo doon ulit. Kaya ako po, please, sir. Ha? O sige, go. Ayan guys, pupunta tayo doon guys, saglit lang. Okay, and ipapakita ko dito sa inyo ang kaganapan. Uwi ka na ba? Ha? May ka lang. Hindi ka pa uwi. Doon tayo sa Mapuno. Tara, doon tayo. Sabihin mo sa akin kung nauwi ka na. Ipatid kita sa engine ko. Wala. So, dito guys, dito, siya yun. Ito yun. Pero kayo sa pamumuno ni BBM, ano para sa tingin mo? Medyo may mga hindi lang talaga na ipagpatuloy. Parang iniiwanan nila at tinatakpan na ng mga makakapal na papel. Iba, nababasura daw. Iwan ko lang kung totoo yun. Kaya kasi yung sinasabi sa akin, yung mga courtesy visit letter ko, baka natapon na daw sa basura. Pero kung si Tatay Digong pa daw sa ngayon, panigurado, nakausap din na daw ako at natalakay na itong anti-elderly abuse. Kaso, nung panahon na yan, pandemic pa yan. Kaya ngayon ako nag-take over at nag-take advantage na sana po maging ganap na itong batas. At sinuportahan ko talaga yan dahil niraise ko yan ng ating First District Congressman Paulo Duterte at ng iba pang mga taga-Mindanaoan. Ang layunin, mabigyan proteksyon ng mga senior citizen laban sa mga korap na mga nakaupo sa posisyon na binabawasan pa yung pensyon ng mga matatanda. At isa na dyan, yung pang-aabuso at yung pag-aabandona ng mga matatanda na nakaupo din sa posisyon. Hindi nila inaalagaan. Tinitake over na sa home care, hindi naman gusto ng mga matatanda. Yan, labag sa kalooban ng mga matatanda yan.